Guys, for today's video, it's another lending app story ang pag-uusapan natin kasi kailangan natin maging aware kung itong lending app ba na to ay makatarungan ng interes, sumusunod sa fair collection practice, nagsasabi ng totoo, at syempre yung customer feedback kung okay ba or nanghaharas sila. So pag-usapan natin si Lemon Loan. Lemon, parang sa pangalan pa lang may mali na eh. Pag-usapan natin yung Lemon Loan na yan, so sit back and let's discuss. Coming right up. Hi guys, this is Pat and you're in Pat Quintos Review TV. So if you're new here in my channel, I do reviews about personal finance na meron akong experience. Ginawa ko na ng videos and playlists na makikita nyo dito sa taas. At kung bago ka dito sa channel ko, you may want to consider subscribing to my channel. Okay guys, so si Lemon Loan, sila ay under Flash Cash 101 Lending Corporation. So yan, alam na natin na registered na sila sa SEC right now. So ano-ano ba mga sinasabi ni Lemon Loan? So kung pupunta tayo sa app ni Lemon Loan, sabi ni Lemon Loan daw ay 90% pass rate daw. Ibig sabihin 90% yung approval rate ng loans. Sabi niya, repay what you borrow. So kung ano lang yung hiniram mo, yun lang din daw ang babayaran mo. Ayan o, borrow 30,000 and repay 30,000. Parang, talaga ba? Talaga ba Lemon Loan? We got you. Automatic, 24 hours automatic review. Medyo mas matagal nga ito kasi 24 hours. No fear on information leakage. No fear of missing payment daw. Ewan ko. Sige. About this app. Ito. Ang loan amount daw na pwede nating mahiram ay 2,000 pesos to 20,000 pesos. Ang loan term ay 91 days to 365 days. Parang nakakasawa na talaga itong mga ganitong online lending app na to. Copy-paste talaga sila. Interest rate, highest APR is 20%. Maganda rin to, pero alam natin na sa mga ganitong itsura or template ng mga online lending app, medyo gamitin natin ang critical thinking natin. Transaction fee per year, so 0 daw. Service fee na 0.1% to 0.35% lang daw, ha? Example nila dito, so kung 10,000 daw ang loan and maglo-loan tayo for 120 days, so yung interest lang daw na babayaran natin ay 600 pesos. Tapos, ang service fee naman na kailangan natin bayaran ay only 30 pesos. So, ang total repayment natin for a 10,000 loan ay nagkakahalaga lang ng 10,630 pesos sa loob ng 6 months. 630 pesos lang ang interest. Parang ganda-ganda, pero 'di ba? Nakakainis. Tayo pa ba yung lolokohin nila? So, check natin yung mga customer review bago tayo pumunta sa calculation. Ito, meron siyang 4.6 stars at 54k reviews. Ang dami ng reviews sa kanya, 54,000. And makikita natin yan. Punta tayo sa newest rating. Ito, 4-star, walang sinabi. Ito, 2-star. Kaloka, loan amount 500, loan amount received is 200. Wow! Ano yun? More than half ang kinaltas? Sakit niyan, pero hindi niya sinabi kasi yung ano kung gaano katagal. So, hindi natin magagamit to sa calculation. Very good, okay, awesome, excellent. Sobrang taas ng service fee. Sayang oras dito. Okay, fastest loan, good. Itong app na to, pinakamabilis mag-approve ng loan. So, walang kwenta apps. Napakakupal. I'm telling anyone not to use this app, posting on my timeline on FB scam. Very good, very nice. Good customer service recommended. Ito, taas ng interest. Sana mabigyan tayo ng information. Ito, hindi naman. 30% chance lang naman para ma-approve. So, hindi daw 90%. Per customer, 30% lang daw yung chance na ma-approve doon. Hinihintay ko pa yung isa sa red flag natin dito. Ito, tingnan mo. Once I'm approved, I'll give it a 5-star. Malapit na, makakita rin tayo dyan. Okay, so ito, nakakita na tayo ng red flag natin. So, I want to say this Lemon Loan is for the most fast, popular loan in Philadelphia. That's why I'm here try to apply for my application form. And I wish my application is approved because people needs money like me. Okay. Una, wala naman tayo sa Philadelphia. Pangalawa, nag-rate siya ng 5-star thinking na pag nag-rate siya ng 5-star, ma-approve yung loan niya. So, hindi ko alam kung ano ba siya. Totoong tao ba siya na nag-rate talaga o parang spam rating to. 'Di ba? Meron yung iba na nagpapa-rate para tumaas yung rating nila pero parang spam lang talaga siya. Meron namang iba na yun nga, yung hinahanap natin which is yung kailangan mo muna mag-rate bago ka ma-approve yung ganon. So, hindi ko alam kung alin siya sa dalawa kasi parang yung dalawang criteria na yun, nag-fit siya. Ano pa tayong iba? Okay, ito. May calculation na binigay. So, I tried using this app and I laughed.
I was offered 1,000 pesos but the service fee shocked me. 420 and you only get 580 pesos. You have 7 days to pay the 1,000 so I ended up deleting my account. Okay, calculate natin yan. So, sa 1,000 pesos minus 420, so 580 nga. So, 420 pesos divided by 1,000 pesos, it would give you 42% na service fee interest rate. Pwede kasi nila sabihin na 0% interest rate and kakaltas lang nila service fee. But if you're computing for the APR, the service fee is also included sa APR. So, 42% divided by 7 days, that's 6% per day times 365 days. Lumalabas na 2,190% ang APR ni Lemon Loan. So, ito, galing na mismo sa app nila. Ito, 1,500 yung naibigay na credit limit. Pero, tingnan nyo kung magkano lang yung matatanggap nyong pera because of the service charges. So, tingnan nyo, 1,100 lang yung matatanggap nyo. So, 400 na service charge. Kung ikakalculate natin to ngayon, ito, 400 divided by 1,500. So, that's 26.67% yung nakaltas na amount. Divide natin to by 7. So, 0.03. I-multiply natin yan sa 365. Yan, lalabas na 1,390%. Ang interest rate niya per annum, sobrang laki. Tingnan natin kung ano yung sinasabi na, kung ano ba itong mga service charges na to. Okay, service charges daw. Or service fee. Rather, payment commission na 180. Commission sa pagbabayad. Service charge na 360. Okay, meron ka na service charge, 360. And then, account management fee. What do you mean by account management fee? Wala namang ini-indicate kung para saan tong account management fee. So, ano na lang, kahit na ano na lang maisipan nilang charges, yun na lang ilalagay nila. Parang gusto lang nilang i-justify kung ano yung laman ng service charge. Pero, technically, ano lang naman yun eh. Kita na ng kumpanya. Ayaw lang nilang sabihing interest. So, hindi natin alam kung bakit, pero as APR calculation, kasama pa rin yung service charge sa pag-compute ng per annum na APR. Okay, sa payment naman, hindi siya equally divided na installment. So, dalawang pay ang gagawin mo. Isang after 7 days, and then isang after ilang buwan para mas justify yung longer payment term. Sino nagsabi na longer payment term? After 7 days, babayaran mo na rin kagad yung 1,485 pesos. Nagtira ka pa ng 15 pesos, baka makalimutan mo pa. Kung ako yung nandiyan sa sitwasyon, di babayaran ko na lang din within 7 days, di ba? Baka kasi yung 15 pesos na yun, mag-penalty pa pag nakalimutan mo. Di ba? Parang trap ang dating. I don't know sa inyo guys. So now na nakita na natin si Lemon Loan, well, how does Lemon Loan compare to other online lending app na na-review natin? At 1,300+%, si Lemon Loan ay nandito sa tabi ni Digido at ni Dance Peso. Again, guys, silipin nyo itong mga ginawa na nating comparison ng mga online lending app na ni-review natin, and kung emergency talaga na kailangan nyo ng pera, I highly recommend na piliin nyo dito sa na-review natin yung pinakamababang interest rate. And then kung may mapili kayo dyan, check nyo na lang sa channel ko yung review ko about that online lending app. So for our question of the day, naniniwala ba kayo sa mga sinasabi nilang service charge? O parang alam nyo na sa sarili nyo na kahit hindi nila sabihing service charge yan, interest rate pa yan? And anong pakiramdam nyo na mas mataas ang service charge kesa sa interest rate niya? Let me know sa comment section sa baba at may chance kayo manalo ng 1,000 pesos sa ating weekly GCash giveaway. And syempre, huwag niyong kalimutang maglagay ng hashtag #GrowTo100k sub and mag-like and subscribe dito sa aking channel for your chance na manalo ng cellphone sa ating monthly cellphone giveaway until we reach the 100k subscriber milestone. Also guys, please do visit my Facebook page. Yan, mag-follow na rin kayo because I'm also spreading the awareness na rin through Facebook. So please visit my Facebook page, follow and mag-like and mag-comment na rin kayo dyan. Okay, that's all for today. But before we end this video, mag-shoutout po muna tayo. At shoutout kay Mar Duque o at Maro Range 8720. Sabi niya, thank you for this informative video, Kuya Pat. Hashtag #GrowTo100k sub. At Maro Range 8720, shoutout po sa inyo at maraming salamat sa panonood at pagsuporta ng aking mga videos. Thank you so much. I hope you like this video. Leave a thumbs up, and if not, walang problema dyan. But continue to support me by subscribing to my channel by clicking the subscribe button. Also the bell button sa tabi ng subscribe para makareceive kayo ng latest notification sa lahat ng upload ko. Again guys, this is Pat Quinto and you're in Pat Quinto's Review TV. Bye-bye!